Huwag tumakbo. Huwag tumakbo. Tigil. 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 Buti na lang natuto ako ng konting martial arts mula kay maestro. Kaya ako naging guwardiya para kumita. Ma'am Bea, naulesan ka ng aming panggayuma. Ibigay mo na ang kahon. Kung hindi, gagamit kami ng dahas. Ikaw ang guwardiya ng Pangkat Santos. Harangin mo sila para sa akin. Itataas kita at tataasan ang sweldo mo. Siya, kailangan ko ng pera para pakasalan si Chubby Girl. Tanggap ko ang trabahong ito. Ikaw, bastos na gwardya, libo-libo lang ang sweldo mo kada buwan. Bakit mo ipagsapalaran ang buhay mo? Huwag kang makialam. May baril kami. Mabuti naman, may espada ako Espada? Anong panahon na? Espada pa? para sa inyong mga basura. Hindi ko na kailangan ng espada. Ang tapang mo. Dahil gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Anong nangyari kanina? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon habang may oras pa. Bibigyan ko kayo ng 3 bilang. 3, Kanina, yung lalaki ba, pinutol ang bala? 2. Kaya ka sinabihan, nabawasan ng pagpapanood ng short videos. Akala mo ba kaya mong, putulin ng bala gamit ang dahon? 1. Itong mapanghimasok na gwardya. Gawin nating butas-butas. Mukha ko, ha? Kamay ko. Kailan siya dumaan? Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Lalaban ka ba sa amin? Sasaktan ko kayo. Alam mo ba kung sino ang amo namin? Sino ang amo nyo? Hindi ko inakala na ang guwardiyang ito ay malakas pala. Manlalambot ka kapag narinig mo. Ang amo namin ay, si Sir K, ang kumokontrol sa pandaigdigang pananalapi. Kung gagalawin mo kami kahit isang daliri. Ah, mga kapatid. Ang dami mong satsat. Layas na. Buti na lang ang recipe ng elixir ng immortalidad ay nandito pa. Oy, tapos na. Bayaran mo na ako. Hoy hoy hoy. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, iba to, may extra charge. Nalason ako ng pag-ibig. Tulungan mo ako. Pakiusap. Siya, ako. Hindi, ibig kong sabihin, ilabas ko ang lason sa katawan mo. Wala nang satsat. Kahit na isa kang guwardiya lang, hindi bababa sa isang matapat na tao. Yung first time ko, para dapat kay Chubby Girl, hindi ko inaasahan na ikaw ang... Hindi ka naman lugi. Ako rin, first time ko. Bea, saan ka kagabi? Hinahanap kita buong gabi. Hindi mo kailangan malaman ang mga bagay ko. Bea, ang pamilya Santos ay pumayag na kay Lianye. Ako ang magiging asawa mo. Papagpanggapin ko siyang asawa ko. Pwede na. Be, Hindi ka na magtatrabaho simula ngayon. Kailangan mo lang maging lalaki ko. Hindi pwede. Hindi kita mapapakasalan. Nakakainsulto ba sa'yo ang maging lalaki ko? Magkano ang sahod mo bilang guwardiya kada buwan? Kapag nagpakasal tayo, bibigyan kita ng 100,000 piso bawat buwan. Sa publiko, ikaw ang lalaki ko. Pero huwag kang manghimasok sa mga bagay ng kumpanya. Kung hindi ka pumayag, isasakdal kita ng sexual harassment. Nasa akin ang ebidensya. Yuruo! Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Sayang naman. Ang kailangan ko lang ay ang kamay mo. Tara, Ang gandang pagkakataon. at hindi mo ito sinamantala. Sir K, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kapag naging asawa ko na si Bea Santos, hindi lang makukuha ang recipe ng elixir ng buhay, kundi makuha din ang buong Pangkat Santos. Hindi na kailangan ng kaguluhan. Dahil ayaw niyang makipagtulungan, patayin na lang. Ah, Ang Diyos ng Sniper ay ang pinakamahusay na sniper sa mundo. At siya ang pangatlo sa listahan ng mga assassin. Ang misyon ng pagpatay na ito,
Ipinagkakatiwala ko sa'yo. Wala kang alalahanin. Sir K, bukas, ang headline sa balita ay ang pagkamatay ni Miss Santos. Hey, tapos na ang training ko. Bakit ka nagbubuntong hininga? Pumasok ka sa pamilya Santos. Ikaw ay nasa ilalim ko lang. Nasa ibabaw ng lahat. Hintay ka muna. Kailangan nating linawin ang tungkol sa nasa ilalim. Bakit ako dapat nasa ilalim? Kagabi, nasa ilalim ka naman, di ba? Ay, kung hindi pwede, magpalit tayo ng posisyon mamayang gabi. Nasa iyo ang binti ko. Ang ganda. Yung binti ko. Ikaw na itong matandang manyak. Gusto mong pakasalan si ate? Walang paraan! Ay, ang ganda ng binti mo. Magaling ito para sa martial arts. Anong tingin mo? Matandang manyak. Ang lakas ng suntok. Pero kung mabubuksan mo ang iyong energy channels, ang suntok na ito ay kayang tumagos sa pader. Bata, ayos. Maging estudyante mo ako. Dapat mong malaman, hindi ako basta-basta tumatanggap ng estudyante. Kahit ang Haring Dragon ng Kaharian ng Dragon ay nag-imbita sa akin na maging instructor ng hukbo. Hindi ako pumunta. Haring dragon pa. Ikaw, matandang manyak, bitawan mo ako. Ang espada ko ay hindi basta-basta mahugot. Dahil nanumpa ako, pagka-master ko ang walang kapantay na sining ng espada, ang aking espada ay hindi basta-basta huhugutin. Dahil kapag ito ay naalis sa kaluban, kailangang makakita ng dugo bago ibalik. Ate, ang gwardyang ito ay isang matandang manyak. Bakit mo siya pinakasalan? Pia, kasado na kami. Siya ang kuya Lia mo. Huwag kang bastos sa kanya. Ate, Ganito na lang. Wala kang posisyon sa pamilya Santos. Magiging usap-usapan ka. Simula ngayon, ikaw ay nasa pangkat Santos bilang senior guard. Senior guard? Ang ordinaryong guard ay nagbabantay ng pinto. Ang senior guard naman ay... Nagbabantay ng mas mataas na pinto. Maligo ka na. Magpalit ka ng damit. Si. para sa kaligayahan ni ate, mukhang kailangan kong pumasok sa sitwasyon para ilantad ang tunay na mukha ng matandang manyak na ito. Chubby girl, kapag may balita na mula sa orphanage, saka kita pakakasalan agad. Oh, ang sarap pala. Kuya Liam, huwag kang lumingon. Ako si ate. Bakit ka pumasok? Dito lang tayong dalawa. Huwag ka nang magpanggap. Ito ay bihirang katawan sa isang siglo. Ang talentong ito, sayang kung hindi mag-aaral ng martial arts. Si ate ay natutulog na. Anong gusto mong gawin sa akin ngayon? Kahit ano. Talaga bang kahit ano? Sa wakas, nahulog sa patibong ang matandang manyak. Nagtago na ako ng isang camera. Kapag hinawakan mo ako, may dahilan na ako para paalisin ka sa pamilya Santos. May panganib. Kaya, anong gusto mong gawin ko? Liam Reyes, matandang manyak ka. Gusto mo talaga akong tulungan kang gawin yon? Mukhang gusto ng kalaban na. Walang hanggang labanan. Matandang manyak ka. Sasabihin ko kay ate. Hoy, huwag gumalaw. May sniper sa labas. Hindi pa naman natamaan. Pakawalan mo ako. Kung hindi, tatawag ako ng tulong. Huwag gumalaw. May sniper sa labas. Nagsisinungaling ka. Ang advance ng seguridad ng pamilya Santos, paano magkakaroon ng sniper? Ngayon, naniniwala ka na? Ano ang gagawin natin? Kapag lumabas tayo, matatamaan agad. Mukhang kailangan lang nating silang alisin. Paano natin sila aalisin? Hindi mo nga alam kung nasaan sila? Okay lang. Hindi ko kailangan malaman ng eksaktong lokasyon nila. Alam ko ang lugar kung nasaan sila. Sapat na yun. Mga mata ko. Okay na, tayo na. 1. Sa wakas, ligtas na. Pia, bakit ka nandito sa banyo ni Liam Reyes?
Hindi ate, makinig ka sa paliwanag ko. Siya ang may masamang balak sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang gusto niyang gawin sa iyo. Sagutin mo muna ako. Bakit ka napunta sa banyo niya? Naku, nawala ang kamera. Ako. Hindi ko alam. Siguro? Natuklasan niya na ako ay isang walang kapantay na maestro. Gusto niyang maging estudyante ko, matuto ng ilang galaw. Marunong ng konting martial arts. Akala mo ay isa kang walang kapantay na maestro. Magpahinga ka ng maaga. Bukas, may mahalagang bagay na kailangang ipaliwanag. Ito ang security system ng Pangkat Santos. Ito ang kapitan ng seguridad, si Chen Hai, dating Special Forces. Itong batang ito ang nangagaw sa dalaga ng pamilya Santos. Dahil sumali ka na sa seguridad ng pamilya Santos, sakto, kilalanin mo ang kapitan ng seguridad. Kumusta ako, si Liam Reyes? Simula ngayon, magkakasama tayo. Sana magtulungan tayo. Magkakasama? Sino ang kasama mo? Security guard at seguridad? Kahit isang letra lang ang pagkakaiba. Pero malayo ang agwat. Kami ay mga lubong handang mamatay para sa amo. Ikaw naman ay isang asong bantay lang. Naaalala ko na ang lobo at aso ay iisang ninuno lang. Naiintindihan ko na. Kaya ikaw ay isang asong lobo. Mukhang tama nga siya. Sa iyo, Tingnan mo, Ma'am Bea, kakakuha lang ng balita na ang investors ay nasa kaharian ng dragon na. Talaga? Ang galing! Kung may ganitong pondo, maaari nang simulan ng Pangkat Santos ang produksyon ng elixir ng buhay. ay, pinupuntirya ka na ni Sir Kay. Tiningnan ko lang ang mga tauhan mo. Walang makakapantay kay Sir Kay. Kung gusto mo, ako na lang ang pumunta. Lahat kami ay dating special forces. Kung hindi namin kayang protektahan, sa tingin mo, ikaw, isang maliit na security guard, kakayanin mo? Liam, alam ko na marunong ka ng martial arts. Pero ang tungkol sa escort, hayaan mo na sa mga profesional. Huwag mong kalimutan, ang mga bagay ng kumpanya, hindi ka dapat makialam. Kukunin ko ang recipe. 2 minuto, aalis na tayo. Opo. Kanina sinabi mo, hindi namin kayang protektahan si Ma'am Bea. Oh, Dahil sinabi mo na iyan, gusto mo bang maglaban tayo? Gusto mo bang maglaban? siya. We, Ang tapang ng gwardyang ito, pumayag. Ang kapitan namin, si Chen Hai, ay unang pwesto sa paligsahan ng mga espesyal na sundalo. Hindi lang siya bihasa sa lahat ng baril, at ang kanyang personal na laban ay pangunahin sa buong mundo. ay, para saan pa ang mga yan? Huwag mo siyang takutin, baka ayaw na niyang lumaban. Huwag mong sabihing inaapi kita, ang mga armas sa mesa, pumili ka ng gusto mo. Hindi ako sanay sa mga gamit mo. Ano bang gusto mong gamitin? Ito, Hindi ba? Anong panahon na ba ito? Gumagamit pa ng patalim? sabi ko sa iyo, ang estilo kong ito sa patalim, kahit anong bagay, ay mapuputol sa isang taga. Uy! Ang tindi naman? Ilabas mo na yung patalim mo. Gusto ko talagang makita. Hindi. Nanumpa ako. Itong patalim ko ay hindi pwedeng basta-bastang ilabas. Kung ilalabas ko ito, lahat kayo ay maduduguan. Maduduguan kami? Ang yabang. Kung hindi mo ilalabas ang patalim na yan ngayon, ako na ang maglalabas. Sining ng pagpindot sa acupressure. Bakit? Bakit hindi ako makagalaw? Kapitan, Ito ay tinatawag na pagpindot sa acupressure. Tulad ninyong mga na hindi pa nakaabot sa ikalawang antas ng martial arts, normal lang na hindi nyo maintindihan. paano nangyari to? Talagang hindi makagalaw. Sabi ko na sa inyo hindi kayo karapat-dapat na ilabas ko ang aking patalim. Ay! Pinawisan ako! Bitaw. Puta, hindi ako maniniwala. Kahit gaano kataas ang kung fu, makakaharang ba yan sa bala? Puta. Tigil! Anong ginagawa nyo? Sinabi ni Kapitan Chen na mag-ensayo tayo, kaya sinundan ko lang siya. Sabi ko sa'yo, buti na lang hindi ko binunot ang espada ko. Natatandaan ko nung nakaraan, aling pagkakataon ba iyon? Naglaslas ako ng isang gusali gamit ang espada ko. Liam Reyes, tigilan mo na yan. Hindi ka naniniwala? Kukuha ako ng kutsilyo sa mesa para patunayan. Sinabi ko sa'yo,
Huwag kang makialam sa mga bagay ng kumpanya. Napakasama ni Sir Kay. Mas mabuting wag siyang idamay. Hindi, naku. Tara na. Ma'am Bea, malamig sa labas. Hindi ko sinasadya. Kung ayaw mo, edi wag. May oras naman ako. Hahanapin ko si Chubby Girl. Teka, naalala ko. Sa likod ni Chubby Girl, parang may birthmark na bulaklak ng plum. Madali siguro siyang makita. Uy, maestro, naalala mo ba ako? Huwag mo akong tawaging maestro. Tinuruan lang kita. Bakit mo ako tinatawag na maestro? Oo, narinig ko. May hinahanap si Ginoong Liam. Kung mahanap ko, maaari ka bang pumunta sa hukbo ng kaharian ng dragon para magturo ng martial arts? Kapag nahanap mo na, saka natin pag-usapan. Uy, Ginoong Liam, huwag mo munang ibaba ang tawag. May impormasyon pa ako. Sabi mo na, Nalaman ko na Ginoong Liam, nagtatrabaho ka bilang guwardiya sa Pangkat Santos. Kakakuha ko lang ng impormasyon, Sir Kay, ay nagpadala na ng mga mersenaryo laban sa Pangkat Santos. ang tungkol sa Pangkat Santos ay wala akong pakialam. Pero narinig ko, ang ipinadala ay isang dibisyon ng mga sundalo. Ilan? Isang dibisyon. Shanghai, bakit walang tao dito? Nagkamali ka ba? Hahaha. Hindi. Ang mga namumuhunan mo ay inayos ko na. Mga mersenaryo? Jiang Kai? Naging alagad ka rin ni Sir Kay. Bea Santos, pinapayuhan kitang pakasalan mo na lang ako. Ibigay mo ang Pangkat Santos. Sa labas, naghanda na kami ng isang dibisyon ng mga mersenaryo. 800 katao. Wala kang takas ngayon. Huwag mong asahan. Hinding-hindi ko ibibigay ang Pangkat Santos sa'yo. Kung hindi ka makikipagtulungan, huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Sige, atake, atake. Sino ang mangahas? Liam Reyes. Liam Reyes. Akala ko may dumating na maladyos na sundalo. Bastos na guwardiya lang pala, oy bata. Alam mo ba na ang nasasali sa ganitong antas ng misyon ay mga mersenaryo o espesyal na sundalo? Ikaw, maliit na guwardiya. Huwag mo kaming ibaba, di ba? Umalis ka na. Liam Reyes. Sinabi ko nang huwag kang pumunta. Mapanganib dito. Umalis ka na. Sigurado ka, dito ako ang pinakamalakas. Ilang tao ang hinarap mo noong nakaraan. Pero ngayon, 800 sila. Tumigil ka na. Alam ko, noong pumasok ako, naresolba ko na lahat. Naresolba na lahat. Isang guwardiya, kaya makipaglaban sa 800. Huwag kang magyabang ng sobra, Bea Santos. Huling pagkakataon ko na ito sa iyo, ang kahon. Ibigay mo. Gusto mong galawin si Ma'am Bea? Kausapin mo muna ako. Lusop. Ngayon, nadalhin mo na ang recipe ng elixir ng buhay at umalis? Hindi. Bakit ako aalis? Umalis ka na. Hindi ako aalis. Kaya ko silang talunin. O kaya, sabay tayong umalis. Gusto mong tumakas, harangin sila. Bea Santos, pinapayuhan kita na pakasalan mo na ako ng maayos. Kapag naging asawa kita, kahit papaano, kaya kong iligtas ang buhay mo kay Ginoong Kay. Bea, Dapat umalis ka na kanina. Hindi ka umalis. Ngayon, masaya ka na? Ako ang magprotekta sa kanya. hey, patay na patay ka na. Ang yabang mo pa. Akala mo ba wala kang kinalaman? Sa ganitong sitwasyon, huwag ka nang magyabang. Baka lalo mo silang galitin. Hindi ako nagmamayabang. Ako ang walang kapantay na maestro. Ilang NPC lang ito. Ako. Tama na. Alam kong gusto mo akong ipagtanggol. Pero sa ganitong sitwasyon, kung maaari, isa na lang ang mamatay. Jiang Kai, walang kasalanan si Liam Reyes. Basta bitawan mo siya. Maibibigay ko sa iyo ang resipe. Talaga? Sige, sa resipe na ito, kahit papaano, kay Ginoong Kay, maging vice-presidente. Patayin silang lahat. Hindi mo tinutupad ang salita mo. Kung sasaktan mo si Liam Reyes, hindi ako magpapakasal sa iyo. Akala mo ba gusto kitang pakasalan? Gusto ko lang naman ang resipe. Bobo. Bitawan mo agad. Paano kung hindi ako bumitaw? Ano ang magagawa mo sa akin? May 800 tauhan ako.
Kung ang bawat isa ay dumura, malulunod ka. Bago ko bunutin ang espada ko, may pagkakataon pa kayong umalis. Kapag naibunot ko na ang espada ko, lahat kayo mamamatay. Espada. Bibilang ako hanggang 3. Tingnan natin kung mas mabilis ba ang espada mo. O ang baril ko. Tatlo. Hindi ba ako nagkakamali? Si Liam Reyes ay gumamit ng isang espada. Hiniwa niya ang gusali sa dalawa. Ginoong Zhang, ang baril mo. Nakita ko, ang gusaling iyon. Talagang pinutol ng espada ni Liam Reyes. Imposible ito. Isang lumang espada, makakaputol ng isang gusali. Ilusyon. Tiyak na ilusyon lang iyon. Hindi mo ako matatakot. Lahat, atake. Papatayin ko ang maliit na guwardiya ngayon. Ingat, Liam! Ano? Ang espada niya ay nakakapigil ng bala. Ang aking sining ng espada, hindi lang nakakapigil ng bala, kundi nakakaputol din ng hayop. Tigilan mo ako sa pananakot mo. Ang dami kong kasama. Kakayanin mo bang putulin silang lahat? Lahat kayo, pinagsama-sama. Isang espada lang, sapat na. Konting alam lang sa martial arts. Nagmamayabang ka na. Ipapasugod ko silang lahat. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap ngayon. Sige. Wala na lahat. Ikaw na ang susunod. Liam, ang espada mo. Wala ka ng espada ngayon. Paano ka pa magpapanggap? Aray. Walang espada. Mas malala pa ang mangyayari sa'yo. Nakaramdam ako na medyo gwapo siya. Ano bang nangyayari? Boss, mali ako. Pakiusap. Tigil na. Sige pa, mamamatay na ako. Ibigay mo na ang kahon. Kahon? Hindi para sa akin. Para sa kanya. Para sa iyo. Tuta? Ikaw. Boss, Naku, nakalimutan kong nasa labas pa sila. May 800 pa. Hehe, may 800 tao pa sa labas. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Sinasabi ko na sa'yo, 800 tao. Bawat isa, isang laway. Malulunod ka sa dami. Liam Reyes, tumakbo ka na. Napakarami nila. Kung may isang makakaligtas, mas mabuti. Hindi ba sinabi ko sa'yo? 800 tao. Bago pa ako pumasok. Na-resolve ko na lahat. Ay, malapit ka nang mamatay. Nagpapanggap ka pa. Papasukin ang lahat ng 800 tao. Itong bastos na guwardiya. Gawin siyang flat tulad ng tinapay. Sir Zhang, ang 800 tao sa labas. Wala na. Ano? Paano nangyari ito? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Noong pumasok ako, ang 800 tao. Dot na. Resolve ko na. Talagang ikaw lang mag-isa? Nanalo ka laban sa 800 tao? Imposible. Humiram ako kay Sir K ng 800 mersenaryo at na-annihilate ng isang guwardiya. Bea Santos, akala mo ba nakatakas ka sa pilit na kasal ay wala ng problema? Gumamit na si Sir K ng kanyang koneksyon. Ang inyong pamilya Santos ay nasil na. Ano? Ang inyong pangkat Santos, hindi lang ang paggawa ng elixir ng buhay, kung kaya niyong manatili sa kaharian ng dragon, ay problema. Ang dami mong satya. Bea Santos, hintayin niyong magsara ang kumpanya niyo. Ano ang problema? Nasprain ko lang ang paa. Babae talaga. Ang troublesome. Ay, Ano ang gagawin mo? iuwi kita. Tanggalin mo ang iyong medyas. Hubarin mo ang medyas mo. Anong gagawin mo? Ang sabi ko, hubarin mo ang medyas mo. Liam, kontratang relasyon lang tayo. Dapat sumunod ka sa akin. Ngayon, dapat sumunod ka sa akin.
akala? Baka umuwi si Pia. Nakakahiya kung may makakita. Huwag kang mag-alala. Ako. Maglalagay ng gamot? Ano pa ba ang akala mo? Akala ko gusto mong... Akala ko mag-adjust ka ng buto. Sige, dahan-dahan lang. Liam. Ha? Sino ka ba talaga? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ako ay isang lihim na maestro. Ngayong bumaba ako sa bundok para hanapin ang aking chubby girl. Naaalala mo pa ang chubby girl mo? Siguradong napakaganda niya. Siya, hindi tungkol sa kagandahan. Napakabuti ng kanyang puso. Lalo na kapag ngumingiti siya. Napakaganda. Sobrang ganda. Noong panahong iyon, nanumpa ako. Siya lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Ay! Nasugatan din ang balikat mo. Ubarin mo ang damit mo. Tingnan ko. Bea Santos. Malapit nang matapos ang Pangkat Santos. May panahon ka pa ba para makipaglaro sa gigulo na yan? Kuya Franco, anong ginagawa mo rito? Inaresto ng gobyerno ang Pangkat Santos ngayon. Hinto na lahat ng produksyon. Bumagsak ng 40% ang stock ng Pangkat Santos. Ano? Matagal ko nang sinabi na hindi dapat ibigay sa iyo ang Pangkat Santos, ayaw makinig ng mga shareholder. Ngayon, mawawala na ang Pangkat Santos. Magkakaroon ako ng press conference mamayang gabi. Hanggat nandito ako, hindi babagsak ang Pangkat Santos. Ate, masama ang balita. Lahat ng ating opisyal na pahintulot ay nabawi na. Maliban na lang kung makuha natin ang pribilehiyo ng Haring Dragon. Abala si Haring Dragon mga pinuno ng iba't ibang bansa. Hirap makita siya at gusto niyong humingi sa kanya ng opisyal na pahintulot. Nakakatawa. Kung hindi mo makuha ngayong gabi ang opisyal na pahintulot ng Haring Dragon, ay sige lang bumaba ka sa posisyon ng chairman at lumayas ka. Mukhang kilala ko ang taong ito. Sino ba ang hindi nakakakilala sa kataas-taasang pinuno ng kaharian ng Dragon? Hindi. Ang ibig kong sabihin parang kaya kong ipakuha sa kanila ang opisyal na pahintulot para sa akin. Liam, ang kailangan ko ay tunay na tulong, hindi pag-aliw. Hindi kita inaaliw. Sandali lang. Tatawagan ko siya. Papuntahin ko siya. Ate, anong gagawin natin ngayon? Gamitin mo lahat ng pondo ng Pangkat Santos na magagamit para makipag-ayos. Kailangan kong makita siya kahit sandali. Sige, gagawin ko na agad. Haring Dragon, na-update na ang iyong schedule ngayong araw. May bagong idinagdag na pagpupulong. Ginoong Liam, nagulat ako na ikaw ang unang tumawag. May oras ka ba ngayon? Oo, may oras ako. Sige, bilisan mo, dalhan mo ako ng opisyal na pahintulot. Oo po, dadalhin ko mismo ngayon. Nagpaayos na ako sa iba, pero 5 minuto lang ang pulong. Sapat na ang 5 minuto. Sigurado akong makukumbinsi ko siya. Magbihis ka. Pumunta na tayo ngayon. Hoy, papunta na siya rito. Hoy, saan kayo pupunta? Pinarada ko sa likod ng kotse. Sige, alis na tayo. Hindi, samahan ko na lang kayo. Ayaw na pala. Ginoong Liam, inihahatid ko na ang opisyal na pahintulot para sa iyo. Sige, magaling. Sige, gawin mo na ang iyong trabaho. Ginoong Liam, tingnan mo, ako mismo ang nagdala ng opisyal na pahintulot. Maaari bang pag-isipan mo ang aking hiling kanina na maging instruktor sa hukbo? Kinuha ko ang opisyal na pahintulot mo at makikipag-negotiate ka sa akin. Sige, ibalik mo. Ayaw ko na. Huwag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, gawin mo na ang iyong trabaho. Ano? Umalis si Haring Dragon? Pero may appointment kami. Kung gusto niyong maghintay, maghintay kayo. Kung ayaw, umuwi na kayo. Maghihintay kami. Oo, maghihintay kami. Ate, magsisimula na ang press conference. Kung maghihintay pa tayo, maaantala na. Eto, ikaw ang maghintay dito. Kapag dumating si Haring Dragon, ibigay ito, ang proposal sa kanya. Siguradong aprubahan niya iyan. Pupunta muna ako sa press conference para asikasuhin iyon. Ma'am Bea, nabalitaan naming ang Pangkat Santos ay sinalakay dahil sa pagkakasala kay Sir Kay. Totoo ba yon? Sabi nila kung hindi makakuha ng opisyal na pahintulot mula kay Haring Dragon, babagsak ang Pangkat Santos. Totoo ba yon? Mga chismis lang iyan. Ang Pangkat Santos ay babalik sa normal sa lalong madaling panahon. Hindi iyan mga chismis.
Malapit nang matapos ang Pangkat Santos. Hindi nakakayanin ng Pangkat Santos ngayong gabi. Tingnan nyo, dahil sa krisis ng pagsasara, bumagsak sa 30% ang presyo ng bahagi ng Pangkat Santos. 3 bilyong piso ang nawala sa isang gabi. Pagkatapos ngayong gabi, tatalo na ang Pangkat Santos sa kanyang mga kamay. B, huwag mong sisihin ako dahil hindi ko pinahalagahan ang ating pamilya. Kung ibibigay mo lang ang posisyon ng presidente at ibigay ang reseta ng elixir ng buhay na maayos, matutulungan kitang ayusin ang pagsasara. Dahil sa recipe ka pumunta, naging alipin ka na rin ni Ginoong Kay. Ito ang pagiging praktikal. Si Ginoong Kay ang kumokontrol sa pandaigdigang pananalapi. Maraming pamilya ang gustong makisama sa kanya. At naglakas loob kang galitin siya? Hindi ba ito paghahanap ng kamatayan? Sinabi pa ni Ginoong Kay, kung ibibigay mo si Liam Reyes, maaari siyang maging kasosyo sa Pangkat Santos. Sa oras na iyon, tayo ay magiging ang nangunguna sa 4 na maharlikang pamilya. Si Liam Reyes ay aking tao. Hindi ko siya ibibigay. Ang opisyal na pahintulot ni Haring Dragon. Malapit ko nang makuha. Pagdating ng pahintulot, natural na makakaligtas ang Pangkat Santos. Kung gayon, ilabas mo ang pahintulot. Ako. Nasaan ang pahintulot? Kung hindi mo mailabas ang pahintulot, ibigay mo na ang posisyon ng presidente. Sino ang nagsabing wala siyang pahintulot? Uy, nakuha na ang opisyal na pahintulot. Ginoo, magsalita ka naman. Mangyaring magsalita po kayo. Uy, dito. Ito ang opisyal na pahintulot ng Haring Dragon. Liam, umuwi ka na. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Hindi ako nagloloko. Ito talaga ay galing sa Haring Dragon. Personal na inihatid na pahintulot. Narinig ko ba ng tama? Ikaw, isang munting guwardiya. Pinapagawa mo ang Haring Dragon na personal maghatid ng pahintulot. Nakakatawa talaga. Nagpapasalamat ako na maraming beses mo akong iniligtas. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo talaga ako matutulungan. Kung hindi ka naniniwala, halika. Tingnan ninyo mismo. Dito. Tingnan mo. Hindi ba? Ito. Ito talaga ay pahintulot ng Haring Dragon. Paano ito nangyari? Ano ang gagawin mo? Tingnan mong mabuti. Nakita mo na ba ng malinaw? Nakita mo ba o hindi? Ito ba ang pahintulot ng Haring Dragon? Kung nakita mo na, umalis ka na. Huwag mong istorbohin si Ma'am Bea. Uy, ang kulit ng kamay mo. Ano ang gagawin mo? Ikaw na guwardiya. Ang lakas ng loob mo ha. Naglakas loob kang magpalsipika ng pahintulot ng Haring Dragon. Mga tao, itong guwardiyang nagkakagulo. Dakpin ninyo para sa akin. Sino ang may lakas ng loob? Hanggat ako pa ang presidente ng Pangkat Santos, ang Pangkat Santos ay susunod sa akin kung wala ang utos ko. Sino ang mangahas kumilos? Kung walang pahintulot ng Haring Dragon, ang Pangkat Santos ay hindi makakalampas ng gabi. At sa oras na iyon, ako ang papasok. Kung gusto ninyong mapanatili ang trabaho, makinig kayo sa akin. Dakpin ninyo siya. Dumating ng Haring Dragon. Haring Dragon. Tama ba ang nakikita ko? Si Haring Dragon mismo ang pumunta. Haring Dragon, bakit kayo nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi naman, hindi naman. Ang pagdating ni Haring Dragon sa Pangkat Santos ay isang malaking karangalan para sa amin. Ito? Haring Dragon, mayroon akong dapat iulat sa inyo. Ito ang bastos na guwardiya. Peke ang pirma ninyo. Ginaya ang opisyal na pahintulot. Sinasabi mong peke ang opisyal na pahintulot? Oo, siya iyon. Tuturuan ko sana siya ng leksyon para sa inyo. Liam, lumabas ka sa likod ngayon din. Ano pang hinihintay mo? Kunin siya. Hulihin ninyo siya. Lumayas ka. Paano mo nagawang punitin ang aking sariling sulat na opisyal na pahintulot? Totoo ba? Ang opisyal na pahintulot na ito ay totoo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon din. Opo. Alis na po ako. Ang mga walang kaugnayan ay umalis agad. Bakit ang tagal mo dumating? Na traffic. Liam, Paano mo nasasabi yan kay Haring Dragon? Haring Dragon, salamat sa paglutas ng krisis ng Pangkat Santos. Hindi ko talaga alam kung paano kita mapapasalamatan. Bakit mo siya pinasasalamatan? Ito ay dapat niyang gawin. Tumahimik ka! Kung gusto mo talagang magpasalamat, Ano mang kaya kong gawin, sasang-ayunan ko. Ay naku! Ay naku! buti naman. Pasok kayo.
Kuya Liam. Ang tatlong anak kong babae ay matagal nang humahanga kay Liam. Sana ay ipagkaloob ninyo si Liam sa aking mga anak. Liam, sa wakas nakababa ka na sa bundok. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Ngayon, hindi ka na namin hahayaang umalis. Hindi ninyo pwedeng isama si Liam. Binibining Santos, nagbabawi ka ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa pagkakaalam ko, kayo ay mag-asawang kontrata lamang. Wala kayong tunay na pagmamahalan. Sumama ka na sa amin, Kuya Liam. Oo nga. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako sasama sa sinuman sa inyo. Bakit? Ano ang mali sa amin? Dahil may mahal na ako. Sino ba talaga? Sino ang makakapantay sa aming tatlo? Tama, Kuya Liam. Sabihin mo na, Kuya Liam. Sino ba? Sabihin mo na. Siya ay... Ay, sabihin mo na. Sabihin. Ang kababata ko, si Chubby Girl. Si Chubby Girl? Kaya, umuwi na kayo. Sumama kayo sa inyong tatay, dali. Hindi na kailangan mag-isip pa. Ano pang pag-iisip? Umalis na. Dali, matraffic na mamaya. Dali, dali. Kuya Liam. Umalis na. Umalis na. Diba? Sinabi ko sa'yo, kilala ko si Haring Dragon, pero ayaw mo maniwala. Kung naniwala ka lang sa akin noon, hindi na sana tayo nagkaproblema. Oo. Sa pagkakataong ito, ililigtas ang Pangkat Santos. May bahagi ka rito. Kahit na totoo na kilala niya si Haring Dragon, hindi rin niya mapapunta rito ang hari ng personal. Siguro si Pia ang gumamit. Ang proposal para sa longevity medicine na kumbinsi si Haring Dragon. Ma'am Bea, may problema. Ano? Hindi ba't na-lift na ang pagkakablock sa Pangkat Santos? Ano ang nangyari? Nagpadala ng imbitasyon si Sir Kay. Hinihiling ang iyong presensya. Sir Kay. Sir Kay. Sabi niya kailangan mong pumunta bukas. Kung hindi, makikipag-isa sila sa ibang dalawang pamilya para sa lakayin ng pamilya Santos. Masyadong malakas si Sir Kay. Sa pagkakataong ito, wala nang takas. Naipadala na ang imbitasyon. Sige. Dahil lagi niya tayong ginagambala, panahon na para manlaban tayo. Manlaban? Kailangan mong ipaalam sa kanya na hindi kami basta-basta. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Talagang walang makakaya hawakan kahit isang hibla ng buhok mo. Oh, tara. Sige. Uy, sandali. Anong gagawin mo? Dahil pupunta tayo sa bitag, kaya dapat tayo manamit. Nang pogi. Go! Go. Mag-ingat ka mamaya. Narinig ko na ang mga tauhan ni Sir Kay ay may mga nangungunang assassin sa mundo at sobrang misteryoso ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Wala pang nakakita sa kanila. Wala akong pakialam kung sino siya. Basta, isang taga lang yan. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Si Sir Kay ay isang nakakatakot na nilalang. Pwede ka bang maging seryoso? Sige, okay na. Halika, isukbit mo ang braso mo. Halika, isukbit mo ang braso mo. Hindi siya pwedeng pumasok. Bastos! Inimbitahan kami ni Sir Kay. Personal na inimbita. Tumabi kayo. Ay. Ang inimbita ni Sir Kay ay si Ma'am Bea. Hindi makakapasok itong gwardya. Ay! Sinong tinatawag mong gwardiya? Hindi siya guwardiya. Asawa ko siya. Kahit asawa, hindi pwede. Pinapayagan lang ni Sir Kay si Ma'am Bea pumasok mag-isa. Ikaw, ay! Huwag mo siyang patulan. Ako na ang bahala. Ikaw, halika rito. Ay. Walang kwenta ang sasabihin mo. Hindi kita papapasukin. Sino bang nagsabing kausap kita? Sabay-sabay kayo. Tara. Ang kuripot ni Sir Kay. Ayaw man lang magdagdag ng isang pares ng chopsticks. Uy, steak ang kinakain nyo. Ikaw ang tauhan ni Ma'am Bea. Yung guwardiya, di ba? Hindi ko inaasahan na ang taong may kontrol sa global finance at mga mersenaryo, si Sir Kay ay ganito kabata. Hindi ko inaasahan na nakagawa ng elixir ng buhay si Ma'am Bea ay maganda rin. Dumating na ako sa handaan, tulad ng napagkasunduan. Sir Kay, diretsuhin mo na ang sasabihin mo. Sige.
Diretsuhang tao si Ma'am Bea. Sige, diretsuhin ko na. Gusto kong makipag-usap ng partnership kay Ma'am Bea. Kung si Ma'am Bea ibenta mo sa akin ang formula ng elixir ng buhay, ang kita, pagkatapos pwede tayong hati sa 3 at 7. 7 bahagi lang? Ang 3-7 ng kontrabida tayo, ang 3 siya ang 7. Mas lalong hindi pwede. Pwede nating pag-usapan ang presyo. Basta ibigay mo ang formula ang elixir ng buhay, gagawin kong pinakakumikitang produkto. Sa oras na yon, ang pamilya Santos ay kikita ng sobra. Pangkat Santos, hindi kailanman makikipagtulungan sa inyo. Ma'am Bea, tinatalikuran mo ang pera. Ako, Bea Santos, ay nag-develop ng elixir ng buhay, ay hindi ko inisip na pagkakitaan ito. Ang gusto ko ay ang lahat ng tao sa mundo ay mabuhay ng mas maayos, kahit mayaman. O ordinaryong tao. Magaling. Napakaganda ng sinabi mo. Iyan ang tinatawag na malasakit, di ba? Huwag kang ganyan. Yung intensity ko kanina pinatay mo. Bea Santos. Na-underestimate talaga kita. Dahil ayaw mo ng kayamanan. Ayaw mo na rin ng buhay. Ipakilala ko. Ito ang listahan ng mga asasin, ang pangalawang asasin palayaw, ang tagapuksa ng 100. Ang tagapuksa ng 100. Ang mga kaluluwang pinatay ng kanyang tabak, daan-daan na. 100% ang mortality rate sa mga trabaho. Ngayon hindi kayo aalis ng buhay. Bakit hindi nyo kinuha ang unang ranggo sa listahan ng mga asasin? Walang pera? Wala ba kayong pera? Sinong sinasabi mong walang pera? Sus, ikaw, anong alam mo? Alam mo ba ang unang ranggo sa listahan ng mga asasin? Hindi basta-basta pwedeng kumuha. Narinig ko ang iyong tabak. Maaaring pumutol ng mataas na gusali. Kaya ngayon, susubukan ko ito. Sige, subukan mo. Gagamitin ko ito. Gamit ang kutsilyo sa mesa. Baka naman iniinsulto mo ako. Hoy! Huwag kang magkamali. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Gumagamit ako ng kutsilyo sa mesa. Iginagalang nakita ng husto. Kung iba, hindi na ako gagamit ng kahit anong espada. Liam Reyes. Malamang hindi mo alam. Ang hawak ko ngayon. Ano ito? Ito ay galing sa Silangang Isla. Ang pinakamatalim na tabak. Tabak ng silangan. Pumuputol ng bakal na parang putik. Pumutol ng tao na parang pagputol ng gulay. Ipinapayo ko na magpalit ka. Kung hindi, kapag ako na ang kumilos. Wala ka ng pagkakataong magsisi. Okay lang. Hindi kailangan magpalit. Sa tingin ko, maganda na ito. Umatras ka muna. Tama na ang daldal, bilisan nyo. Ibigay sa akin gupitin ng 18 piraso. Ngayon, gagawin ko siyang pulutan. Talagang ikaw nga ang tagapuksa ng 100. Mabilis ang espada mo na parang hangin. Diretso ang galaw ng talim. Nakatuon ang killing intent at hindi nagkakala. Hindi ko kailangan ng komento mo. Liam, Magaling. Ikaw ang pinakamahusay na babaeng mandirigma na nakita ko. Ako ay nasa ikapitong antas ng martial arts. Wala ka sa lugar, isang gwardiya, para punahin ako. Sayang, yung diskarte mo sa espada kanina ay masyadong marahas. May lakas pero walang accuracy. Makinig ka sa akin. Umuwi ka at magsanay ng Tai Chi sa loob ng 2 taon. Mas gagaling pa ang iyong diskarte. Oo, pagod na ako. Sabi ko na nga ba, kayong taga-Silangang Isla ay natutunan lang ang mababaw na kaalaman. Hindi ninyo na-absorb ang pundasyon. Tigilan mo na ang kakulitan. Hindi ka pa sumusuko? Hindi mo ako matatalo. Ang mandirigma ay lumalaban hanggang kamatayan. Hindi susuko. Hindi ka pa sumusuko? Mas mabuting mamatay kaysa sumuko. Wala nang magagawa. Wala nang magagawa. ito ay master mula sa Silangang Isla. Gawa gamit ang 100 milyong piso, ang tabak ng silangan.
At naputol lang ng isang kutsilyo sa hapagkainan? Sa huli, ikaw mismo ay mahina sa sining ng espada. Kahit bigyan ka ng pinakamagandang espada, sayang lang din. Ano? Suko na. Hindi ko inaasahan. Kahit ang tunay mong espada sa baywang, Hindi ko man lang napalabas. ako si ang tagapuksa ng sandaan. Suko na. Ay, huwag mong sabihin yan. Mas malakas ka na kaysa sa marami sa mga nakilala ko. Ay. Ito. Kahit suko ka na, hindi naman kailangan magpakamatay. Hey, ang labanang ito, dapat hanggang sa pagpindot lang. Kapag natalo, hindi naman kailangang mamatay. Sa huli, yung kanilang diwa ng mandirigma ay sobrang nakakapanloko. Pero mabuti na rin, marami kang pinatay, marami ka rin kasalanan. Hindi rin naman masamang resulta. Bakit niya madaling natalo ang ikapitong antas ng martial arts? Baka siya ay Ano? Nagpakamatay na siya? Gusto mo rin bang? Huwag! Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako ay isang body double ni Sir K lang. Ano? Ikaw ang body double ni Sir K? Hindi ako si Sir K, ako ay isang extra lang. Binayaran nila ako para makinig sa mga direksyon ng headset na ito at umarte. Ay, Ay, Ito na namang guwardyang ito. Ano ba talaga siya? Si Liam Reyes ay sa pangkat Santos isang bastos na guwardiya na may sahod na 3,000 piso. Guwardiya? Isang guwardiya ang kayang talunin ang ikapitong antas ng martial arts? Wala ka ng halaga. Sir K, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayong gabi ay kaarawan ni Lolo Ricardo ng pamilya Santos. Sigurado ako na mapapaalis ko si Liam Reyes sa pangkat Santos. nako, mukhang nalaso na ako. Sadyang may plano na ang mga ito dati pa. kung hindi maayos ang bagay kay Ginoong K, ang gamot ng mahabang buhay ay mahihirapang gawin. Uy ate, nasaan ka? Mamaya sa kaarawan ni Lolo Ricardo, huwag mong kalimutang maghanda ng regalo. Paano ko nga ba nakalimutan ang napakahalagang bagay? Bilisan mo akong maghanda ng ilan. Mahal na mga antigo at kaligrapiya. Huwag kang mag-alala, inihanda ko na lahat. Naghandang malaking bun para sa kaarawan. Gamit ang pangalan ni Lolo Ricardo, Feng Deshan. Sumulat ng tula para sa kaarawan. Feng Deshan? Hindi ba ito ang bahay ampunan kung saan ang pangalan ng direktor noong panahon ni Chubby Girl? Baka sa kaarawan ay makakuha ako ng balita tungkol sa kanya? Buti na lang nandito ka. Ang mga usapin sa kumpanya ay ikaw munang bahala. Pagkatapos ng kaarawan, kailangan pang maghanda ng pondo para sa R.D. Hoy ngayon, tayo ay masasabing sa papel ay mag-asawa na. Kaya sa kaarawan, hindi ba dapat akong dumalo at bumati? Isang kilos ng paggalang. Hindi na kailangan. Si Lolo Ricardo ay mahilig lang sa mga antigo at kaligrapiya. Hindi ito basta-basta makuha ng ordinaryong tao. Wala kang magagawa. Hoy, ihanda mo ako ng isang antigo. Oo, yung pinakamahal. Bakit ka nandito? Narinig kong palihim na si Kuya Liam ay maghahanda ng regalo, kaya kinuha ko ang selyo ng hari sa opisina ng tatay ko, at dinala ko. Ang bait mo naman. Epektibo ba ito? Siyempre, ito ang buong kaharian ng dragon, na pinakamabisang bagay. Sige na. Oy! Kailangan mo akong halikan. Kung hindi, hindi ko ibibigay. Sige, ipikit mo ang iyong mga mata. Saan ka nagpunta? Nagpunta ako para maghanda ng regalo. Oy, tingnan mo ang selyo ng hari na ito. Sa tingin mo, magugul... Laidoti na Lolo Ricardo? Ay naku, bilisan mo. Pumasok na tayo.
malapit nang mahuli tayo. Dito ay ang kaarawan ni Lolo Ricardo ng pamilya Santos. Anong ginagawa mo dito? Siya ang asawa ko. Manugang siya ng pamilya Santos. Bakit hindi siya pwedeng pumunta? Oy, kinikilala mo siya bilang asawa mo. Hindi namin siya kinikilala. Siya ay manugang ng pamilya Santos. Bea, hindi sa pinapakialaman kita, pero paano mo kayang magpakasal sa isang gwardya? Ang dangal ng pamilya Santos ay tuluyan mo nang nawala. Ang ating pamilya Santos ay may libong taon ng marangal na pamilya. Ang aming mga ninuno ay hindi lang matataas na opisyal, kundi mga general din. Ngayon, pinapapasok mo ang isang guwardiya sa bahay ng pamilya Santos. Nagpaalam ka na ba kay Lolo Ricardo? Ikaw? Ngayon, ang mga pumunta para batiin si Lolo Ricardo ay pawing mga maharlika at mayayaman. Huwag mong hayaang ang isang bastos na guwardiya ang dumihan ng paningin ng lahat. Tao, palabasin ninyo siya. Sino ang may gana? Si Liam ay pumunta para bumati. Kung karapat-dapat ba siyang maging manugang ng pamilya Santos, ay hindi ninyo dapat sabihin. Sige, kung sinabi mo na siya ay pumunta para bumati, nasaan ang regalo? Si Lolo Ricardo ay mahilig lang sa mga antigo at kaligrapiya. Sa tingin ko, isa siyang bastos na guwardiya na hindi makapagbigay ng tamang regalo. Paano mo nalaman na wala akong dala na regalo? Ikaw, isang guwardiya na may sahod na 3,000 piso, huwag ka nang magpanggap. Sa tingin ko, wala kang dala. Ang regalong dala ko ay hindi tulad ng sa inyong mga ordinaryong tao na maihahambing. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Buksan mo yung mga mata mong parang aso at tingnan mong mabuti. Ang regalo ni Liam ay dumating na narito. Ang tatlong ito ay Tang Song Ming, mga orihinal na likha ng mga dalubhasa sa pagpipinta. Lahat ay may selyo bilang patunay. Nakumpleto mo pala ang mga obra mula sa 3 dinastiya. Balita ko bawat isa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Malaki ang ginastos ni Ma'am Bea ngayon. Anong masasabi mo? Ang mga regalong ito, sapat na ba bilang pagpapakita ng taos pusong-puso? Hemp, ang mga pinturang ito lang at nangangahas kang ipakita ang mga ito. Kung pangit man o hindi, nasaan ang iyong regalo sa kaarawan? Sige, palalawakin ko ang iyong paningin. Ito ay ang bituin na gabi, Mona Lisa, at mga sunflower. Nabalitaan ko nung nakaraang buwan, ang Mona Lisa ay naibenta sa halagang 3 bilyong dolyar, at sa dolyar pa. Ano ang maihahambing mo sa amin? Yang mga lumang pintura mo. Pinagsama-sama, hindi pa katumbas ng Mona Lisa, kahit isang maliit na bahagi. Bea, makipaghiwalay ka na sa lalaking iyon. Huwag mong hayaang magalit si Lolo Ricardo. Ako, sino ang nagsabi na ang handa lang namin ay ang mga regalong ito? Ito ang inihanda ko para kay Lolo Ricardo na regalo sa kaarawan. Selyo ng hari ng kaharian ng dragon. Nagdala ka ng batong basura at sinabi mong selyo ng hari? Akala mo ba ang pamilya Santos ay tulad ni Bea Santos na madaling lokohin? Halika, kung totoo ba o hindi, dalhin mo at ipasuri. Malalaman mo. Eto. Ay, Alam mo ba na kanina, yang sipa mo noong unang panahon ay sapat na para sa pagsira sa 9 na henerasyon? Pagsira sa 9 na henerasyon? Sobrang takot ko. Nagpapanggap ka dito gamit ang peking selyo ng hari. Ito ang tunay na selyo ng hari na kinuha ko mismo kay Haring Dragon. Ikaw, kahit na talagang kilala mo si Haring Dragon, hindi ka dapat magbiro ng ganito. Hindi ako nagbibiro. Totoo ito. Dumating na si Lolo Ricardo. Naway mabuhay ng matagal at malusog si Lolo Ricardo. si. Lolo Ricardo, ito ang regalo sa kaarawan mula sa ikalawang sangga ng pamilya. Ang mga ito ay mula sa asawang guwardiya ni Bea Santos na nagbigay ng mumurahing kaligrapiya. Hindi na po kailangan tingnan. Hindi masama. Talagang hindi masama. Ito ay ang tatak na iniwan ng selyo ng hari ng kaharian ng dragon. Inatasan ng langit. Sumakop sa walang hanggang kasaganaan.
Maganda. Ito ang tatak ng selyo ng hari ng kaharian ng dragon. Ang nakaukit dito. Lolo Ricardo, para pong malabo na ang mata ninyo. Ito. Tissue lang po ito. Bea Santos. Kahit hindi maganda ang handog ninyo, pati pagbabalot ay pabaya. Nakapasok pa ang tissue. Lolo Ricardo, itapon ko na po ang tissue para sa inyo. Itong tissue na may tatak ng selyo ng hari. Pinagtapunan mo? Lolo Ricardo, kahit na ito ay tatak ng selyo, ito ay tissue lang naman. Nababaliw ka na ba? Kahit nakatatak sa tissue, mas mahalaga pa ito kaysa sa Mona Lisa. Ano? Yang tissue, mas mahalaga pa kaysa sa Mona Lisa na nagkakahalaga ng 3 billion? Mas mahalaga. Ito ay regalo, kaya ito kanino? Akin. Dali. Ikaw ay? Lolo Ricardo. Siya ang asawang gwardya ni Bea. Oo. Hindi bagay, di ba? Mabuti. Maglaan ng isang pahina sa talaang kanan. Simula ngayon, sa mga handaan ng pamilya Santos, kung wala siya sa hapag, walang gagalaw ng kubyertos. Nababaliw na po ba kayo? Ako lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya. Ako ang magmamana. Bakit naman siya magkakaroon ng sariling pahina? Siya na ngayon ang manugang ng pamilya. Isa rin siyang lalaki sa pamilya. Simula ngayon, ang pangkat Santos ay ipinagkakatiwala kay Bea. Ako ay panatag. Wala nang pag-asa ang pangkat Santos. Ibinigay mo ang pag-asa sa isang guwardiya? Ang pangkat Santos ay tumangging makipagtulungan kay Sir Kay. Ibig sabihin, sinalungat nito ang buong mundo ng pananalapi. Simula ngayon, lahat ng bangko sa mundo ay hindi mangungutang sa pangkat Santos. Matagal na kayong mamamatay. May plano na ako para sa pondo. Lolo Ricardo, mauuna muna ako. Siya. Hindi ko inaasahan na si Bea ay makapag-asawa ng isang taong tulad mo. Ito ay biyaya para sa aming pamilya. Sobra naman po, Lolo. Oo nga, Lolo Ricardo. Ang dahilan ng aking pagdating, bukod sa pagbati sa inyong kaarawan, ay may nais akong itanong tungkol sa isang bagay. Sa lumang kwento ng bahay ampunan ng pag-asa. Paano mo nalaman ang bahay ampunan na iyon? Ikaw? Sino ka ba talaga? Ako si Liam Reyes. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa isang tao. 15 taon na ang nakalipas pagkatapos kong mawalan ng malay sa bahay ampunan, nahiwalay ako sa kanya. Siya? Chubby girl ang tawag sa kanya. Ang iba pa, wala na akong maalala. 15 taon na ang nakalipas. Si Demonyo, para makuha ang titulong pinakamahusay sa lahat, sinunog ang bahay ampunan. Si Bea Santos, sa apoy na iyon, ay nawalan ng mga magulang. At nawala rin ang alaalang iyon. Tama nga. Mayroon akong litrato niya. Tingnan mo, ito ang tao. Tingnan ninyo. Nakita ninyo ba siya? Walang ganoong tao sa bahay ampunan. Tingnan mong mabuti ulit. Hindi na kailangan tingnan. Sigurado ako. Liam, ang mga bagay na nangyari noon ay huwag nang balikan. Pahalagahan mong mabuti si Bea Santos, iyon ang dapat mong gawin. Ate, kakapirma ko lang ng malaking kontrata sa pamilya De La Cruz. Ang matagumpay na paghahatid ay makakalutas sa problema sa pondo. Sige, magot ako ngayong gabi upang matapos ang pag-aproba. Baka bukas ay maihahatid na. Pagod ka rin ngayon. Magpahinga ka ng maaga. Siya, huwag kang masyadong mapagod. Ikaw pala. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin si Lolo Ricardo, pero hindi ako papayag na maging kasama si ate. Ay naku. Ito ang kaligayahan ng iyong ate sa buhay. Bago mo iyon putulin, tanungin mo muna ang iyong ate.
Hindi ko alam kung masaya si ate pero kung wala iyon, magkakaroon ng ibang kaligayahan si ate. Sumuko ka na. Hindi mo ako kayang talunin. Hindi ako susuko. Kung may tapang ka, bitawan mo ako. Oy, nasa katabing silid aklatan ng iyong ate. Kung hindi ka susuko, tatawagin ko siya para makita. Ang sarili niyang kapatid nagising sa kalaliman ng gabi at nasa kama ng kanyang kuya Liam sa ganitong posisyon. Mababang uri na tao, kawalang hiyaan. Oy, gusto mo bang pakawalan kita? Pwede naman pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Maging alagad ko at matuto ng martial arts sa akin. Talagang walang hiya. Hindi lang gusto mong tawagin kitang Kuya Liam. Gusto mo pa akong tawagin kang guro. Hindi mo ba alam na ikaw ay isang pambihirang prodigy sa martial arts? Sa ganda ng katawan mo? Sayang kung hindi ka mag-ensayo. Puro ka kasinungalingan. Kunin mo ito. Sa iyong talento sa martial arts, kapag nabuksan ang mga meridian, hindi bababa sa ikawalong antas. Hinahawakan mo ako suntok ito. Itong bitak. Ako ang gumawa nito. Di ba sinabi ko sa'yo? Kailangan mo lang ng kaunting gabay. Mabubutas mo ang pader. Ang suntok ko na ito. Di ba sasabog ang ulo mo? Paano nangyari ito? Sandali lang yun kanina. Pinagana ko ang iyong meridian. Kung gusto mong manatili ang antas na ito, panatilihin ito. Maging estudyante ka ako. Matuto kang mabuti sa akin. At Yung suntok kanina, talagang bumutas sa pader. Sige pansamantala akong magtitiis. Pag natuto na ako, ikaw ang una kong papatayin, maestro. ay, mabait. Kaya wag nang mag-aksaya ng panahon. Ngayon, magsimula sa horse stance. Ngayon na? Wala nang usap, tumayo ng maayos. Hindi na kaya naabot ko na ang limit ko. Tiisin mo, ikalat mo pa ang iyong mga binti. Liam, Tama na. kailangan naming mag-deliver. Bukas ka namin haharapin. Anong ginawa niyo kagabi? Kagabi, isinama ko ang kapatid mong babae. Nag-eehersisyo buong gabi. Naku, pagod na pagod ako. Ehersisyo? Ha? May problema ba? Siya ang kapatid kong babae. At sa tingin mo, okay lang? Ma'am Bea, may problema. Nasira ang delivery natin. Ano iyon? Dahan-dahan lang. Nag-iinarte ang supplier. Biglang nagtaas ng presyo. Ngayon, wala ng raw materials ang kumpanya. Tumigil na ang lahat ng gamot. Paano nangyari ito? Ma'am B, nasaan ang produkto na ipinangako mo sa akin? Ikaw ang nagsabing makakapag-deliver ka ngayon. Kung hindi mo kaya, magbayad ka ng penalty ayon sa kontrata. Naiintindihan ko. Ikaw ang nakipagsabuatan sa Pamilya Reyes para manloko. Pinipilit mo ang delivery. Ang Pamilya Reyes naman ang gumalaw sa aking mga raw materials. Kung walang ebidensya, huwag kang mag-akusa ng walang batayan. Sabi ko na nga ba, bakit bigla kang nag-order ng napakalaking dami? May plano ka na pala mula pa noong una. Ginoong Yang, napaka-unfair mo. Ang tatlong maharlikang pamilya namin ay laging nagtutulungan. Niloko mo pa ang ate ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi kayo makakapag-deliver sa tamang oras, magbayad kayo ng penalty. 10 bilyon. 10 bilyon? Magnakaw ka na lang. Nakasulat naman iyan ng malinaw sa kontrata. Kung ayaw mong magbayad, huwag kang magalit kung gagamit ako ng dahas. Huwag kayong masyadong mainit ang ulo. Ihahatid namin sa inyo ang mga produkto sa tamang oras. Tapos na ang problema. Liam, baka hindi mo alam ang sitwasyon. Ang presyo ng mga raw materials ngayon ay mas mataas pa sa penalty. Imposible pang mag-deliver. Kung ayaw ninyong bayaran ang penalty, bayaran ninyo gamit ang recipe ng elixir ng buhay na walang hanggan. Pwede rin naman. Huwag kang umasa. Sa ngayon, hindi kayo makakapag-deliver. Maghintay ka na lang na magbayad ng 10 bilyon. Okay lang, huwag kang mag-alala. Ang problema sa mga raw materials. Ako na ang bahala.
Wala kang alam. Iyan ay ang ganoderma mula sa Tianshan. Tanging ang pamilya Reyes ang mayroon yan. Sadyang pinataas nila ang presyo ng 10 beses. Pinipilit nila tayong masira. Oo, wala akong alam. Wala akong alam sa negosyo. Pero alam ko kung paano ibababa ang presyo. Dito na siguro. Sir K, wala po kayong alalahanin. Hindi ko talaga bababaan ang presyo. Para sa mga sangkap ng Pangkat Santos. Hoy, kayo, hintayin na lang ninyo ang magandang balita na mabangkarote ang Pangkat Santos. Hahaha. Wi. Matamis ang bungad. Magandang tsaa ito. Pero medyo bata pa ang edad. Sino ka? Paanong nakapasok ka? Ha? Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Liam Reyes. At kung paano ako nakapasok, naglakad lang ako. Ikaw pala iyong sikat na guwardiya. Si Liam Reyes na di umano'y walang kalaban. Di ba? Sikat. Hindi naman. Pero walang kalaban. Totoo. Hahaha. Isang munting guwardiya, ang kapal ng mukha mo. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin? Ngayon pumunta ako para makipag-usap kay Sir Zhao tungkol sa presyo ng kabute ng Tianshan. Sige, hindi 10 beses ang presyo ngayon, kundi 20 beses. 20 beses? Magkano iyan kada kilo? Kung bawat kilo, 2 bilyong piso bawat kilo. 2 bilyong piso bawat kilo? Ginto ba ang kabute mo? O ang buong ito ba ay gawa sa ginto? Ngayon, ako lang ang may ganitong kabute. Wala kang mabibili sa iba. Bibili ka ba o hindi? Bibili. Siyempre bibili. Pero, ang kabute mo, sigurado bang hinog yan? Naiintindihan ko na. Hindi ka pala bumili ng kabute. Ang gugulo ka pala. Ginoong Zhao, nagkakamali ka. Talagang bumili ako ng lingzi. Akala mo tanga ako? Ang presyong sinabi ko, mas mataas pa sa penalty mo. Naghahanap ka lang ng gulo. Hindi talaga ako naghahanap ng gulo. Talagang bumili ako ng lingzi. At saka, sa dami ng mga tao mo, kung naghahanap nga ako ng gulo, hindi ka sapat para sa akin. Liam Reyes. Huwag mo akong takutin. Ako si Ginoong Zhao, hindi tulad ng pamilya Garcia, madaling apihin. Ako sa lungsod Hilaga sa negosyo. Mahigit 30 taon na. Kung walang kakayahan, hindi ako magiging isa sa 4 na maharlikang pamilya. Kita mo naman? Si Ginoong Zhao ay respetadong tao, pero ang negosyong ito, hindi maaaring hindi gawin. Di ba? Di ba? Ilabas mo lahat ng lingzi mo. Lahat. Gusto ko lahat. Amo, Niloloko ka niya. yan ang sinabi mo. Mamaya ilalabas ko lahat ng lingzi. Kung ayaw mo, hindi ka makakalabas ngayon. Halika, ilabas mo ang lingzi. Kita mo? Eksaktong 10 kilo, kabuuang 20 bilyong piso bayad. 10 kilo ba yan? Bubuksan ko at titingnan. Huwag hawakan kung hindi bibili. Kung hindi ko bubuksan, paano ko malalaman kung totoo bang lingzi ito? Ako ay isa sa 4 na maharlikang pamilya. Magbebenta ba ako ng peking lingzi? Sa negosyo, kailangan makita para maniwala. Bastos na gwardiya, paano mo nagawang hatiin ang lingzi ko? Halika, patayin natin siya. Ginoong Zhao, ang init ng ulo mo. Hindi dapat ganito kalala. Pwede bang umupo para mapag-usapan nating maayos ang negosyo? At saka, itong mga tauhan mo, hindi talaga sapat. Balita ko, may kakayahan ka. Pero ngayon, dito, mayroon akong 12 ng tao. Papanoorin kita kung paano mo sila lalabanan. Tawagin ang lahat sa bodega. Umakyat agad kayo. Patayin si Liam Reyes para sa akin. Hindi ito usapin ng dami. Kahit ilan pa sila, wala sa akin iyon. At saka, yung 12-12 ng tao mo, talagang hindi sapat. Umakyat agad kayo. Narinig ba ninyo? Tigilan mo na yan. Noong dumating sila, pinatumba ko na silang lahat. Ngayon, malamang mahimbing na ang tulog nila. Mukhang, kailangan kong iparanas sa iyo kung ano ang estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Sinabi ko na sa iyo noon pa man. Lahat ng meron ng pangkat Reyes ngayon ay aking pinaghirapan sa pamamagitan ng aking mga suntok at sipa.
Walang makakaalam na ang isang CEO ay may kakayahang ikawalong antas ng martial arts. Ikawalong antas? Natakot ka na ba? Pero ngayon, hindi ka na makakaalis. Kailangan kong ipadama sa iyo kung ano ang estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Ang braso ko, ang estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes ko, paano ng isang daliri lang? Gusto mo bang subukan ulit? Hindi ba itong gwardiya talagang ganito kalakas? Boss. Bakit ang tagal mo dumating? Tawagin ang lahat at patayin itong bastos na gwardiya. Boss, Napunta ako para magulat. Ang mga tao natin. ay tuluyan ng natalo. Ano? Sit Zhao. Ngayon, maaari ka bang umakyat at pag-usapan ang negosyo ng maayos? Uminom ka ng tsaa. Sir Zhao, tingnan mo ang presyo ng Ganoderma. Ayoko na ng pera. Ibigay ko lahat sa'yo, boss. Hindi pwede. Negosyante tayo. Hindi naman tayo bandido. Bumili tayo ng Ganoderma. Hindi naman tayo magnanakaw ng Ganoderma. Oo. Ganito. Itong Ganoderma ko. Ang presyo sa merkado ay 8,000 piso. Ibibigay ko sa presyo ng gastos 3,000 piso. Boss, okay ba sa'yo? 3,000 piso lang? Magbabayad ako ng cash. Nagkasweldo ako ngayon. Hindi ba 3,000 piso? Hindi 3,030 milyong piso. Sinabi mo kanina ayaw mo ng pera, di ba? Ito ay mas masahol pa sa bandido. Anong sinabi mo? Sabi ko ipak ko ito mamaya, ihatid lahat sa Pangkat Santos. Ano? Si Sir Reyes, yung Lingsi ibinenta sa amin sa presyong cost. Pwede pa naming hulugan. Liam, huwag mong sabihin na nilimas mo ang warehouse ni Sir Reyes? Evan ko. Ganun ba ako? Si Sir Reyes, sa 4 na maharlikang pamilya, ay may background na enforcer. At narinig ko rin na marunong daw siya ng estilo ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Ang antas ng martial arts niya ay hindi bababa sa ika-8 baitang. Si Liam Reyes, marunong naman ng konting martial arts. Pero siya lang mag-isa. Paanong malalimas ang pugad ni Sir Reyes? Hoy, yung sinasabi mo, hindi ko gusto. Bakit hindi ko malalimas? Pero tayong mga martial artist, ang pinahahalagahan ay manalo sa pamamagitan ng kabutihan. Kung puro suntok lang, edi para akong tulisan. Hindi naman. Sige, kahit na ano pa man, ang Lingzi ay talagang naipadala na sa Pangkat Santos. Maihahatid na raw mamayang gabi. Oo, basta naihatid na. Masama. Ma'am Bea, Si Sir De La Cruz, kasama ang mga tauhan, pinalibutan ng Pangkat Santos. Ano? Mukhang hindi sila dito para kunin ang produkto. Okay lang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Wala silang magagawang gulo. Sabayan kita. Tingnan natin sa labas. Sir De La Cruz, hindi pa oras ng delivery. Dinala mo ang mga tao at baril sa Pangkat Santos. Ano ang ibig sabihin nito? ngayong araw, pumunta ako para humingi ng paliwanag. Naglabas na kayo ng baril. Seryoso na ito, ha? Ginoong Yang, kung hindi magkasundo sa negosyo, nandyan pa rin ang samahan. Pag-usapan natin ng maayos ang anumang problema. Ano pa bang pag-uusapan? Nabigo ang plano na sirain ang Pangkat Santos. Ginoong K, tiyak na hindi ako pakakawalan ni Ginoong K. Ang aming pamilya de la Cruz sa lungsod Hilaga ay hindi na makakatagal. Mangyaring, Liam Reyes, tanggapin mo kami. Pakiusap, Liam, kanlungan mo kami. Hindi naman ako ang dapat tanungin. Paano ko kayo tatanggapin? Empleyado lang din ako. May amo rin ako na nagbibigay sa akin ng sweldo. Kailangan ninyong tanungin si Ma'am Bea. Kung gusto niya, tanggapin kayo. Ma'am Bea, pakiusap, tanggapin mo kami. Ate, sa tingin ko, si Ginoong Yang ay nagpapanggap lang para hindi magbayad. Nagpapakabaliw lang dito. Dinala ko ang lahat ng aking ari-arian lahat. Bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan?
Sinabi sa akin ni Ginoong Zhao ang lahat. Na ikaw mag-isa ang lumusob at sinira ang kanyang pamilya. Ang aking pamilya de la Cruz, hindi na kailangan na ikaw pa ang gumawa. Ako na mismo ang mag-aalay nito. Ano? Sabi mo? Si Liam Reyes mag-isa ang lumusob sa bahay ni Ginoong Zhao? Oh. Sorpresa ba? Ngayon nasa ikawalong antas ka na rin ng martial arts. Kung gusto mong salakayin, kaya mo. Mukhang kailangan kong matuto kay Kuya Liam ng ilang mga teknik. Ginoong Yang, maaari na kayong umuwi. Dahil mayroon tayong iisang kaaway, magiging magkaibigan na tayo. Sige, salamat. Tara. Bea Santos. Wala kayong dapat ipagdiwang. Nakaligtas lang kayo sa isang panganib. Pero ang usaping pera, akala ba ninyo solved na? Ginoong K ay kontrolado na ang lahat ng bangko sa mundo. Ang pera ng Pangkat Santos kapag pumasok sa bangko ay mag-freeze. Gusto ninyong simulan ang produksyon ng elixir ng buhay. Kailangan ninyong gumamit ng cash. Mayroon ba kayong ganoong kalaking cash? Simula ng produksyon, kailangan ng hindi bababa sa 10 bilyong piso. Wala tayong ganyang kalaking cash. Iwan ko sa inyo, kaunting oras na lang para mag-isip. Maging masunurin, makipagtulungan kay Sir K. Iyon ang tanging paraan ninyo. Hindi ba't 10 bilyong piso lang iyon? Maliit na bagay. Ako na ang bahala. Hahaha. Napapansin ko, ikaw na guwardiya. Ang galing mo talagang magpanggap. 10 bilyong piso na cash. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Kasing laki ng basketball court. Ano ang gagamitin mo para ilagay iyan? Sa iyong buwanang 3,000 pisong sahod. Sige, magsalita ka lang. Nagulat ako. Totoo naman na marami. Kailangan mong tumawag ng tao para magbuhat. Kung hindi, hindi mo kayang buhatin. Nakipag-ugnayan na si Sir K sa unang ranggo sa listahan ng mga assassin sa oras na iyon. Hindi na banggitin ang Pangkat Santos ninyo. Ang inyong mga pamilya hindi na makakaligtas. Mag-ingat kayo. Liam Reyes, may limitasyon ba ang pagyayabang mo? Itong 10 bilyong piso, sa bangko, hindi makakakuha ng ganyan karaming pera. Ano? Hindi ba? Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Liam Reyes, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero ito ay isang imposibleng numero. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Wala akong ganyang karaming pera. Pero, dalhin mo ang mga librong ito sa Isla Orchid. Hanapin ang mga tao sa Isla Orchid. Siguradong sila ay bibigyan ka ng 10 bilyong piso. Ipapakuha mo sa akin ang mga librong ito para ipagpalit sa 10 bilyong piso. Pinapakuha mo ako ng mga librong ito para ipalit sa 10 bilyong piso? Ha? Liam Reyes, nagbibiro ka ba? Eto, mga walang kwentang libro. Nagkakahalaga ng 10 bilyong piso? Nagbibiro ka ba? 10 bilyong piso. Pwede lang siyang pumili ng isa. Tandaan mo, sinasabi ko sa'yo, ang dato ng Isla Orchid na ito ay humihingi sa akin ng ilang taon. Hindi ko talaga nagawang ibigay. Ate, hindi ka naman naniniwala, di ba? Isang walang kwentang libro, napalitan ng 10 bilyon? Sino naman ang maniniwala diyan? So kayo ngayon, may iba pa ba kayong paraan? Ngayon, kailangan lang nating subukan na lang kahit walang pag-asa. Sige, pumunta kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa Pangkat Santos. Para sa inyo. Hindi ako papayag na may manggulo. Tara, pumunta tayo sa Isla Orchid. Sige, alis na kayo. Bye. Lolo Ricardo, tingnan mo yung picture ni Chubby Girl. Iba ang tingin niya. Habang wala si Bea, tamang-tama para alamin ko kung may iba pang clue. Kayo, magbantay dito. Opo. Ate, talaga bang dadalhin natin itong mga basurang libro para ipagpalit sa pera? Ang Isla Orchid ay isang angkan ng mga martial artist. Kung hindi tayo makakuha ng pera, maliit na bagay lang iyon. Pero kung sila ay magalit sa atin, natatakot akong hindi tayo makakalabas ng pinto na ito. Subukan natin. Kayo, gusto ninyong makipagkita sa aming dato? Magandang araw. Ako si Bea Santos, CEO ng Pangkat Santos. Ngayon, humihingi ako ng pagkikita sa dato ng Isla Orchid. Ay upang Isang maliit na Pangkat Santos. Karapat-dapat bang makita ang aming dato? Samahan ninyo sila palabas. Sandali.
Mayroon kaming gusto ng inyong datu na gusto. Ha? Ano itong mga librong ito? Sabi ko na nga ba hindi tayo dinaya ni Liam? Totoo nga itong lihim na aklat ng martial arts. Ang tunay na lihim na aklat ng martial arts ay nawala na sa loob ng maraming taon. Ikaw, isang negosyante mula sa Pangkat Santos. Paano mo magkakaroon nito? Huwag mo kaming lokohin ng peke para sa aming dato. Ay, Huwag punitin! Lahat ito ay totoo. kahit papaano, ipakita mo sa inyong datu tingnan man lang. Kung sakaling totoo ang mga ito, ikaw ang mapapahamak. Ako ay isang ika-6 na antas ng martial arts. Totoo o peke? Hindi ko ba makilala? Palad ng Buddha. Sining ng pagpindot sa acupressure. Lahat ay mga nawawalang lihim na sining. At marami pa kayong ganito? Sino ang maniniwala kung ikukwento ninyo? Hi! Ngayon, susunugin ko na ang mga pekeng ito. Ito pala ay ang nawawalang. Palad ng Buddha. Huwag sunugin! Ibaba mo sa amin ang lihim na aklat. Aalis na kami agad. Tigilan mo na. Nako. Dakilang maestro, anong ginagawa ninyo? Bulag ka ba? Bulag ka ba? Ito ang mga librong pambihirang martial arts. Bakit mo susunugin? Ang pamilya Santos ay mga manloloko. Huwag kang maniwala sa kanila. Buisit. Ako, isang dakilang ikapitong antas ng martial arts. Hindi ko ba malalaman ng peke? Parang narinig ko na ang linyang ito. Ang ikapitong antas ng martial arts ay dakilang maestro na? Ako, dakilang maestro? Ang mga librong ito ay dinala niyo po? Opo, gusto ko pong gamitin ang mga librong ito para makakuha ng pera para sa aming Pangkat Santos. Kung maaari ba? Sa pera lang mapapalitan ang mga librong pambihirang martial arts. Siyempre, kaya, magkano ang gusto mong ipagpalit? Isa. 10 bilyong piso. Ha? 10 bilyong piso. Kung sa tingin ninyo ay sobra, pwede pa nating pag-usapan ng presyo. Hindi na kailangan. Ate, sabi ko na nga ba, hindi sulit ang mga libro sa ganyang presyo. 10 bilyong piso bawat libro. Ayos na. Magkano? Ate, tama ba ang narinig ko? Kurutin mo ako. Ikaw din, kurutin mo ako. Parang narinig ko. 10 bilyong piso bawat libro. Totoo. Baka mababa para sa kanila. Hindi. Hindi. Agad, dalhin ng 10 bilyong piso na cash sa Pangkat Santos. Para hindi na magbago ang isip nila. Ka dyan? Bilis. Itong si Liam Reyes. Ilang bagay pa ba ang hindi ko alam? Dato, si Liam Reyes ay bumaba na mula sa bundok. Ano? Bumaba na si Liam Reyes? Oo, Dato, may isang tao na may dalang lihim na aklat niya. 3 taon na ang nakalipas. Siya ang gumamit ng chi para pahabain ang aking buhay. Tinulungan akong makamit ang malaking pagtaas ng lakas, kaya ko nakuha ang posisyong ito ng dato ng isla. Kanselahin ang lahat ng pagpupulong. Ako'y pupunta para makipagkita kay Liam Reyes. Pero, Dato ng Isla Orchid. Si Liam Reyes ay tila, kasal na. Ang kalaban ko ay iisa na lang. Walang katwiran. Bakit wala? Ano ang nangyayari? Larawan ni Chubby Girl, bakit nasa pamilya Santos? Maaaring... Tatlong taon na. Sa wakas, hinintay kitang bumaba mula sa bundok. Ay. Dato ng Isla Orchid, pakiusap, magpakumbaba ka. Nakita mo naman, may asawa na ako ngayon.
Maari mong lokohin ang iba, pero hindi mo ako maloloko. Alam ko na ikakasal ka lang kay chubby girl. Kaya, ang relasyon mo at ni Bea Santos ay peke. Ate, ilang araw ka nang hindi nagpapahinga. Hindi dapat tumigil ang pagbuo ng elixir ng buhay. Dumating na ang pondo. Isang hakbang na lang ang kulang. Pumunta ka at simulan ng laboratorio. Maghuhugas lang ako ng mukha. Babalik ako agad. Ate, Makinig ka. Liam Reyes. Dinala mo ang isang babae sa bahay para mangaliwa? Makinig ka. May paliwanag ako. Hindi ganyan ang iniisip mo. Liam Reyes, bakit mo pa kailangan magpaliwanag sa kanya? Siya lang naman ay iyong asawa sa kontrata. Kahit na kontrata, hanggat hindi pa nawawalang bisa, siya ay ang aking lalaki. Iba pang mga babae ay wag na umasang mahahawakan siya. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang datungang Isla Orchid. Kung hindi mo ibibigay si Liam Reyes, aalisin ko agad ang lahat ng pondo. Kung hindi mo ibibigay si Liam Reyes, aalisin ko agad ang lahat ng pondo. Sige, umalis ka. Ano ang sinabi mo? Ako si Bea Santos, kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong lalaki, paano ako maniniwala sa iba na kaya kong pangalagaan ang pangkat Santos? Halika. Ikaw, Hindi ka ba natatakot na mahalikan mo ang 10 bilyong piso? Eh di hahalikan ko ulit. Bea Santos, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Si Liam Reyes ay may mahal na sa iba. Hindi ko kailangan ng puso niya. Ang kailangan ko ay ang kanyang pagkatao. Ikaw, Liam Reyes, 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Naialay ang sarili ko sa iyo? 3 taon na ang nakalipas. Nasugatan ka sa lansangan, kahit sino ay tutulong sa iyo. Huwag mo nang isipin yon. Kung gusto mo talagang gumanti, bigyan mo na lang siya ng isa pang 10 bilyong piso. Liam Reyes, saan ba ako nagkukulang sa kanya? Sa itsura, mas maganda ako sa kanya. Sa pangangatawan, mas matangkad ako sa kanya. Siguro dahil masyado kang payat. Ang babae, dapat may konting taba para magmukhang malusog. Ikaw? Hemp. Ano sa tingin mo, Ma'am Bea? Maganda ang ginawa ko, di ba? Sige na. Hoy, Bea, ano yun? Bea, gising ka na. Bakit ako nandito? Ang daming nangyari sa mga nakaraang araw. Hindi kaya ng katawan mo, kaya nahimatay ka. Hindi pwede. Hindi na ako matutulog. Kailangan kong pumunta agad sa Research Institute. Ito ang elixir ng buhay. Isang mahalagang hakbang kung maaari itong gawin ng maramihan. Kahit gaano kahalaga, hindi hihigit sa kalusugan mo. Magpahinga ka muna ngayon. Hindi naman ito nagmamadali. Susunod ako sa'yo. Oo nga, nasaan ang kapatid ko? Siya? Ma'am Bea, may problema? Tila si Binibining Pia ay hinarang ng mga tauhan ni Ginoong Kay. Sa daan. Ano? anong gusto nyo? Si Liam Reyes ay nagalit kay Ginoong Kay. Pumunta kami para maningil. Si Liam Reyes ang nagalit sa inyo. Sa kanya kayo pumunta. Bakit ako ang hinahanap nyo? Hindi namin siya kayang talunin. Kaya ikaw ang dinakip namin. Huwag kang mag-alala. Basta susunod ka lang. Hindi ka namin sasaktan. Mga kapatid, atake. Huwag kayong lumapit! Huwag kayong lumapit. Ay, magpahinga ka lang. Ang kapatid ko, hinarang ng mga tauhan ni Ginoong Kay. Hindi ka ba nag-aalala? Paano hindi mag-aalala? Inaalala ko kung sasaktan niya sila. Walang kontrol. Baka mapilayan pa niya ang iba. Ako
Sino ang nagpatumba sa mga taong ito? Ikaw. Halika. Subukan ko. Ang suntok ko. Hanggang saan kaya? Aray! Kumusta? Kumusta ang suntok ko? Magsalita ka naman. Sabihin mo. Magaling. Ngayon, ikaw ay nasa ikawalong antas ng martial arts na. Ikawalong antas na. So ibig sabihin, pwede na akong matuto ng mas malalakas na galaw? Hindi na kailangan. Hindi ka na matatalo ng ordinaryong tao. Sino ba naman ang ayaw ng maraming galaw? Turuan mo pa ako ng 2 galaw. Kuya Liam ko, pakiusap. Turuan mo pa ako, pakiusap. Hindi mapatay si Bea Santos. Hindi masolusyunan si Liam Reyes. At ngayon, si Pia Santos naman. Hindi rin madakip? Mga walang kwenta kayo. Ano ba silbi ko sa inyo? Sir K, unang assassin, natagpuan na. Ang demonyo ang nangunguna sa listahan ng mga assassin. Narinig kong hindi ka lang nakakahuli ng bala gamit ang kamay, kundi mayroon ka ring matigas na chi kung. Kaya hindi ka tinatablan ng bala at talim. Totoo ba yon? Ngayon, hindi na ako hindi tinatablan ng bala at talim. Mabuti. Kahit ang salamin ay hindi ka na masaktan sa loob, mukhang si demonyo ay nakarating na sa ikasiyam na antas ng martial arts. At nagkaroon na ng katawan ng Diyos ng digmaan. Demonyo, patayin mo naman ang isang tao para sa akin, kahit anong presyo. Ayoko na pumatay ng tao ngayon. Bakit naman? Kaya kong magbayad ng kahit magkano. Ay, hindi tungkol sa pera. Sa mundong ito, wala ng tao na karapat-dapat kong patayin. Demonyo, mayroon kami isang tao na makapagpapasaya sa iyo. Talaga? Talaga? Talaga. Ang taong ito ay natalo na ang pangalawa at pangatlo sa listahan ng mga assassin. At sinabi pa, napapatayin ka. Ha 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 ha. Mabuti naman. Kung hindi siya kasing lakas ng sinabi ninyo, papatayin ko kayong dalawa. Mabuti. Akayin mo ako. Ilang araw kaya ang gagawin sa pananaliksik na ito? Ipinapaubaya ko sa inyo ang kumpanya. Huwag kang mag-alala. Habang narito ako sa loob, walang mangahas na gumawa ng masama sa Pangkat Santos. Ate, Mommy, miss kita. Kuya Liam, umalis na si ate. Magmadali na tayo. Ang bawat sandali ay ginto, di ba? Tigilan mo yung eksena mo. Ibaba mo ang binti mo. Akala ng iba, may ginagawa tayo sa likod ng ate mo. Bakit di mo ako turuan ng martial arts? Tisk, hindi ba sinabi ko sa'yo, ikawalong antas ka na ng martial arts? Hindi mo na kailangan ng bagong estilo. Dati gabi-gabi, tinutulungan mo akong iipit ang binti. Ngayon, sawa ka na at itinapon mo ako. Ay, pare-pareho lang pala ang mga lalaki. Siya, na. Ituturo ko sa'yo sa huling pagkakataon ang isang estilo ng espada. Pagkatapos nito, huwag mo na akong istorbohin. Sige, Kuya Liam. Tara na. Yung sinasabi mong magaling na tao, nandito lang? Oo, nandito siya. Mukha lang siyang guwardiya, pero sobrang lakas, lalo na yung espada sa kanyang likod. Kapag bumunot na, walang katalo.
Hindi ko akalain na sa mundong ito, bukod sa akin, may hindi pa natatalo. Nakakatuwa. Tara. Tigil! Ano ang gagawin mo rito? Papatay ako ng tao. Palabasin si Liam Reyes dito. Gusto mong makita ang amo namin? Kailangan mo munang daanan kami. Hehehe, kayong mga. Ni hindi nyo pa naabot ang ikatlong antas ng martial arts. Mga langgam na walang kwenta. At gusto nyo akong awayin? Palabasin si Liam Reyes. Nag-ehersisyo ng martial arts. Ito ay tungkol sa pag-develop ng iyong enerhiya. Lahat ng mga galaw ng martial arts ay nagmumula sa enerhiya. Subukan mo ngayon. Gamitin ang iyong enerhiya para itulak ang batong iyon sa harap. Hindi ko kaya. Ang hirap ng paggamit ng enerhiya. Sa unang pagkakataon na gumamit ka ng enerhiya, nagawa mong gumalaw ang bato. Mas mataas ang talento niya kaysa sa inaakala ko. Kuya Liam, ang pinakamataas na antas ng paggamit ng enerhiya, ano ba ito? Ang pinakamataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay hindi ko naabot bago ako bumaba mula sa bundok. Pero sinabi ng maestro na maaaring baguhin ang enerhiya sa materya. Ibig sabihin, kapag gumagamit ng espada, hindi mo kailangan ng tunay na espada. Kung gayon, Kuya Liam, maaari mo bang ipakita sa akin? Gusto mong makita? Oo. Nga. Kuya Liam, ang mga gasgas sa batong ito, parang mas mababaw pa kaysa sa hiwa ng pantasa. Ang makapinsala gamit ang enerhiya, napakagaling na noon. Alam mo ba, sa buong mundo, ako lang ang may kakayahang gawin ito. Talaga? Hindi ko. Ipagkakanulo ang aming amo. Talaga? Hindi. Kung gayon, wala kang silbi sa buhay. Tigil, Kayong dalawang taksil. sumali pa kayo sa Pangkat Santos. Umalis na kayo kung hindi. Huwag kayong magtaka kung hindi kayo pakitunguhan ng maayos. Teska. Ngayon, bibigyan ko kayong dalawa ng pagkakataong magbago. Ibigay si Liam Reyes kay Demonyo. Pababayaan ko kayong mabuhay. Hemp, lumipat na kami sa tamang landas, hindi ka namin tutulungan sa masama. Hi. Buto ko. Sabihin, nasaan si Liam Reyes? Hindi mo malalaman mula sa akin ang tungkol dito. Kung hindi papatayin kita. Ano? Patay na. Ano? Hahaha. Gusto mong patayin si demonyo? Managinip ka. Laban na, mga kapatid. Uy, Amo, Anong nangyari? may dumating sa kumpanya na. Si demonyo na hindi tinatabla ng bala at talem. Lagi kang hinahanap. Huwag kang bumalik. Naku, may nangyari. Tara. Saan kaya nagtago si Bea Santos?
Ito ang resipe ng elixir ng buhay. Ang dami kong ginawa. Sa wakas, nakuha ko na ang recipe. Ito ang recipe ng elixir ng buhay, oo. Ang recipe na ito, pwedeng magpahaba ng 100 taon ng buhay kung ibebenta sa mga negosyante, hindi maisip ang kita. Kahit hindi ko nagawang makapaghiganti kay Liam Reyes. Pero nakuha ko ang recipe, kaya sulit ang aking pagpunta. Ang tagal ko nang nagsasanay. Hindi ko pa nalampasan ang hangganan ng buhay. Ngayon, ang ordinaryong tao ay pwedeng mabuhay ng mahaba sa gamot. Bakit mo pinunit ang recipe ko? Kalokohan. Recipe ito ng elixir ng buhay. Ano? Ayaw mo ng pera? Patay na si Sir K. Simula ngayon, si Demonyo ang magiging boss natin. Boss. Ang recipe na ito ng elixir ng buhay. Sino ang gumawa nito? Si Bias Santos. Nasa lab siya ngayon. Ginagawa ang karagdagang pag-develop. Hanapin siya agad. Kung hindi, wala kayong mabubuhay. Oo, bilis. Umalis na tayo. Hehehe. Ha 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 ha. Nagawa ko na. Nagawa ko na. Kailangan kong sabihin agad kay Liam Reyes. Siya si Bea Santos. Ikaw, Sir K. Hoy, bitawan, hoy. Ito ang elixir ng buhay. Ikaw ang nag-imbento niyan. Tama. Huwag mo akong galawin, bitawan. Tumahimik ka. Ang natitira pang mga dosis ng gamot. Wasakin lahat. Opo, wasakin ninyo. Tigil, huwag. Umalis ka riyan. Wasakin ninyo. Ang mukhang ito. Parang kilala ko ang mukha na ito. Ikaw. Ikaw? Demonyo, bumalik. Magbago ka na. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa pamilya Reyes. Ikaw ang nagsunog sa bahay ampunan. Kaya pala si Liam Reyes ay ang hindi natagpuan noong araw ang batang iyon. Kaya pala nagagawa niyang patayin ang pangalawa at pangatlong assassin. Hindi mo na kita papatayin. Iiwan ko ang buhay mo para mailabas si Liam Reyes. Sir Zhao. Ano ito? Sir K nahanap na unang assassin na si Demonyo kami. Ginawa namin ang aming makakaya. Sir Zhao. Hoy, Bea. Nasaan ka ngayon? Oy, Liam Reyes. Kung gusto mong mabuhay si Bea Santos, pumunta ka ng mag-isa. Tandaan mo, huwag kang magdala ng espada. Oy. Kuya Liam, sasama ako sa iyo. Hindi pwede. Bakit? Nasa ikawalong antas na ako ng martial arts. Kaya ko nang tumulong. Kaya niyang mag-isa wasakin ang buong pangkat Santos. Ang antas niya ng martial arts
ay mas mataas sa ikasiyam na antas. Alagaan mo ang pangkat Santos para sa iyong ate. Susunduin ko ang iyong ate. Kuya Liam, Bay, Liam. Liam, hindi ka dapat pumunta. May gustong pumatay sa'yo. alam ko, si Sir K. Matagal na nila akong ayaw. Hindi si Sir Kay. Hehe, Ikaw si Liam Reyes. tama? Ako nga. Hahaha. Hindi ko inaasahan na ang apoy noon, hindi ka nito natupok, ang tigas ng buhay mo. Apoy. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Nang ganyan ka detalye? Sino ka ba talaga? Siya ang nagsunog ng bahay ampunan ng pag-asa. Pumatay sa buong pamilya ni Liam. Kung hindi mo maalala, okay lang. Sa madaling salita, ngayong araw lahat kayo ay mamamatay dito, hahaha. Umalis ka. Liam, Huwag kang lumapit. Mapanganib ang taong ito. Ang taong ito ay nasa ikasyam na antas pataas. Kailangan nating tapusin ito ng mabilis. Dumating na ang pagkakataon. Panalo. Hehehe. Matigas na chikong. Liam, ayos ka lang ba? Ayos lang. Kanina ay nadulas ako at hindi nakaiwas. Ah, oo nga. Naalala ko na. Pinakakinatatakutan niya ang sining ng espada ng inyong pamilya Reyes. Kaya, kailangan kong lipulin ang pamilya Reyes ng lubusan. Hahaha. Sining ng espada ng pamilya Reyes. Anak, panoorin mo ng mabuti. Ang walang kapantay na sining ng espada. Ituturo ko lang ito ng isang beses, anak. Walang espada sa kamay. May espada sa puso. Kapag ang lahat ng pamilya Reyes ay patay na, saka ako magiging tunay na walang kapantay na maestro. Aray. Ano? Ikaw? Kailan mo natutunan ang sining ng ama mo? Naalala ko na lahat. Demonyo. Ano kung naalala mo? Mayroon akong matigas na chikong. Wala kang espada. Hindi mo ako mapapatay. Sino ang nagsabing walang espada? Hindi makapatay ng tao? Talaga namang nasira ang matigas na chikong ko. Patay na. Liam. 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 Sa wakas, lahat ng problema ay nalutas na. May isa pang bagay na hindi pa nalulutas. Nahuli na ang organisasyon K. Nakaganti na rin. Ano iyon? Nakalimutan mo na ba? 15 taon na ang nakalipas. Nangako ka sa akin na magkakaroon tayo ng lalaking anak para magmana ng walang kapantay na sining ng martial arts. Ikaw ang chubby girl. Ako nga. Sa tingin ko, ang ideyang ito ay dapat baguhin. Paano? Nagbago ka ng isip? Gusto mo talaga ang matataba, di ba? Nagbago ang isip ko dahil sa paraan ng pagsasanay ng aming pamilya para sa lalaki at babae ay pareho lang. Nakakainis. Hoy, anong ginagawa mo? Uuwi na. Para saan? Gagawa ng maliit na chubby girl. Maliit na chubby girl. Tara na.